the counsel for the prosecutors, be reminded not to make an argument, not to argue for the witness, Your Honor, because she's citing circular, she's citing laws, which is not allowed during cross-examination, and that is indirectly teaching her witness how to answer my question. So, please, Your Honor, can the court direct the counsel not to make these arguments in court because these are not allowed under the rules of court, Booking ka Your ngayon, Honor. Kapunan. This is not a place where we are, this is not the time where we are supposed to expound or to state our oral arguments in this case. So, Your please, Honor, Your please. Honor. This is part. with regard to their confidential operations. Your Honor, again, this is ask and answer. No, Your Honor. By I rephrasing object, the Your Honor. question, Your Honor, by rephrasing This is the a question. different question. Kindly Counsel, can I- wait for counsel. Magandang gabi po sa ating lahat at heto po, round 3 po tayo dito sa impeachment trial na nangyari kanina. At sa nakita ninyo, alam nyo naman halos mag-give up na si Attorney Kapunan. Oh, kawawa nga eh. Kasi paulit-ulit na lang at hindi talaga nila ma-establish na may ginawang kasalanan si VP Sara. Oh. Tapos, ano ba ang nangyari dito kay Attorney Kapunan? Para bang ang init-init ng kanyang ulo? Para bang kitang-kita mo na nababad trip siya dito sa galing ng defense team ni VP Sara. At yan po, yan po ang ating mga pag-uusapan natin. At bago yan, meron tayong ipapakita na video kung saan naglabas po ng video itong si Vice President Inday Sara Duterte, no? Na hinimok niya ang mga kabataan na maninindigan para sa bansa ngayong International Youth Day. Ayan, happy International Youth Day nga pala, no? Sa mga ating mga kabataan at kababayan natin, okay? So, ayan po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Round 3 sa impeachment. Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share itong ating vlog, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, malaman ang katotohanan sa mundo ng politika. Okay? Huwag tayong magpalinlang sa mga bayarang vloggers dyan, sa mga bayarang mga dilawan at mga loyalista at tinawag natin yung dilawista. Huwag kayong magpaano. Dito kayo manood sa Donmar TV kasi katotohanan po ang ilalabas natin dito. Okay? Like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe na laging nanunood dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa ating channel. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga breaking news. Okay? Pero bago ang lahat guys, no? Babati muna tayo at mag-shoutout muna tayo sa mga laging mga nanunood dito sa Donmar TV at laging nagko-comment sa comment section, no? Nelson Di Mayuga, ayan, magaling talaga si Attorney Ferrer. Ayan, sabi ni Nelson Di Mayuga. Ayan, shoutout po sa iyo, Sir Nelson. Zita Garcia, kasi Donmar, CPA lawyer yan, kaya alam din niya, tinatanong niya sa COA. Ayan. Kasi magaling ito sa mga tax itong si Attorney Christine Ferrer, okay? So ayan, maraming salamat Zita Garcia sa inyong comment. Shout out po sa inyo. Ayan. Sabi ni Chona Paz, defense. Ayan. Defense, sabi ni Chona Paz. Maraming salamat, Ma'am Chona. Lori Dampal, dapat kay Kapunan mag-withdraw na as private prosecutor judge. Puro lang kasi objection ang alam. Correct. Puro objection yung alam, dinudugo pala ito. Dinudugo pa siya. Lori Dampal, thank you very much. Ayan. Joward Dosteva. Ayan, Dosteva. I hope I pronounce it well. Yan si Kapunan. Lolo niya. Ikaw naman tawag, Joward, ha?
Shoutout sa iyo, Joward, ha. Lori Whitey. Ayan, si Lori Whitey. Ito na naman, another impeachment. Wala na jud lami paminawon, Sir Don Mar. Sayang lang ang budget milyones. Stop na. Correct. Tama. Tama ka dyan, Loret. Actually, nagsasayang lang talaga ng pera ng gobyerno ito. Itong bangag na administration, no, si BBM. Nagsasayang lang talaga dito sa impeachment na ito kasi po magasta itong impeachment tapos wala naman itong patutunguhan eh. Imagine that one, sabi nila ha, ng mga experts, 70 million po ang ginagasta araw-araw dito every impeachment. Kung yung 70 million na yan, ibibigay na lang natin ito sa mga lugar na binabaha, nakakatulong pa, di ba? So, yan po ang ano ha. And by the way guys, sa mga nagtatanong, nami-miss nyo na ito? Itong tumbler na ito yung tumbler ni VP Sara. Pareha tayo ni VP Sara. Sa mga gustong bumili, ayan yung link ha. Pareha tayo. Hydro Flask po itong tumbler na ito. Kung lalagyan nyo ng malamig na tubig, 24 hours na yan na magiging malamig. Kung lalagyan nyo ng mainit na kape, 24 hours na mainit yung kape ninyo. Ayan. Magaling, no? Magaling. Maganda po ito kapag may sports kayo, no? Dala-dala nyo ito sa basketball, sa pickleball, tennis, o kung anong sport ninyo, running. Maganda po itong tumbler na ito. Okay? Ayan. Pareha tayo kay VP Sara. Bili kayo dyan sa link na yan para may commission tayo kapag dyan kayo bumili sa link. Okay? Barya-barya. Pero nakakatulong yan sa akin, no? Sa ating mga gastusin sa ating anak, sa mga enrollment ng aking anak. Makakatulong na kaunti. Okay? So, without further ado, pakinggan natin itong video ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Pakinggan po natin. Play! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw sa ating kabataang Pilipino. Araw-araw, nasasaksihan ninyo sa inyong mga screen ang mga pandaigdigang krisis, bagsakbangon na ekonomiya, at gulo sa politika sa mismong sandali na nangyayari ang mga ito. Alam nyo, ito lang talaga na government official na nakakaintindi sa atin. Totoo. Siya lang talaga ang government official na nakakaintindi sa atin ang mga pangangailangan natin araw-araw. May malasakit. Tapang at malasakit talaga. Nilulunod kayo ng ingay, magkakasalungat na naratibo at mga pangako na bihirang magkatotoo. Ang ingay na ito ang nagdala sa inyong henerasyon upang maging lubos na mapagmatyag, mapanuri, at laging nakabantay. Ngayong International Youth Day, kinikilala natin ang temang Different Contexts, Common Aspirations. Magkakaiba man ang inyong kinakaharap na realidad, iisa ang inyong mithiin. Ang disenteng trabaho, dekalidad na edukasyon, at marangal na pamumuhay. Hinahangaan ko ang inyong pagbuo ng mga praktikal at malikhaing solusyon kagaya ng inyong inisyatiba para labanan ang climate change. Hindi kayo naghihintay na ayusin ng isang sirang sistema ang sarili nito. Gumagawa kayo ng sarili ninyong espasyo upang humingi ng pananagutan. Our job is to ensure you have the security and opportunities to build the nation you deserve. Your role is not just to inherit the future, but to defend the truth of the present. Patuloy ninyong gamitin ang inyong boses at manindigan. Ang inyong pagiging mapagmatyag ay isang mahalagang sandigan ng ating demokrasya. Sa ating mga kabataan, mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan. Palakpakan kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo, VP Sara, no? Maraming salamat sa iyong tunay
na serbisyo para sa taong bayan. Kami po ay very anong tawag dyan? Swerte po ang taong bayan sa inyo na nandiyan pa kayo, na kapag nakikita ka namin, VP Sara, ay nakikita namin na meron pang pag-asa despite of the many corruption that is happening in this administration. Ikaw na lang ang ilaw ngayong 2028 na may chance pa na babangon ang Pilipinas sa kapalpakan ng nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos. Okay? VP Sara, maraming salamat sa iyo. Alam kong siguro hindi ito aabot sa kanya, no? Kaya i-share niyo na lang. Maraming salamat in many ways. Bilang pagganti sa mabuting ginagawa mo sa taong bayan ay itong pagbablog natin na maisiwalat ang katotohanan para lang naman ito sa taong bayan. Okay? Palakpakan again! Maraming salamat! Okay, ngayon naman ay back to reality. Back to reality. Papanoorin natin paano question ng defense team na si Attorney Ferrer Christine na itong COA witness na parang ayaw na niyang questionin siya kasi nahihirapan na siya dito sa magaling na tanong ng defensive. At itong si Attorney Kapunan, parang parang inaantok na siya kasi parang gusto niya nang umuwi. Kasi halata na Hindi nila mapatunayan na may kasalanan si VP Sara. Ito po, panoorin natin. Play. Kawalan ba ng resibo na sinasabing okay lang sa circular na to? Okay pa rin ba hanggang ngayon sa Joint Memorandum Circular o hindi na? Under po kasi sa Joint Memorandum Circular, under 6.2.3.7, we can request po other documents necessary for the proper evaluation po nung under 6.2.7 po. I Other agree. documents necessary in the audit po. You can request for other documents, but the Joint Circular does not say that you should demand and ask for receipts. Opo. Wala dun yun. Your Honor, Yes, Attorney just a Christine. quick manifestation, Your Honor. You may proceed, Attorney Christine. Your Honor, can the counsel for the prosecutors be reminded not to make an argument, not to argue for the witness, Your Honor, because she's citing circular, she's citing laws, which is not allowed during cross-examination, and that is indirectly teaching her witness how Correct. to answer my question. So, please, Your Honor, can the court direct the counsel not to make these arguments in court because these are not allowed under the rules of court, Booking ka Your ngayon, Honor. Kapunan. This is not a place where we are, this is not the time where we are supposed to expound or to state our oral arguments in this case. So, Your please, Honor, Your please. Honor. This If I is may. this is part of the seeming generational divide tension that the court is trying to avoid. So let's leave it at that, counsel. Yes, Your Um, Honor. I was just going to say that I will accept. Let's leave it I at that. accept what she said, Your Honor. Thank you, I thank will you. refrain from lecturing her, Your Honor. No, Counsel, please. that's all out of order, Your Counsel, Honor. please. Kindly proceed, Attorney Christine. Okay, thank you, Your Honor. Okay. Sige. I will go back to the podium. So, in relation to the question that you were asked by the chair, no? Earlier you said that hindi naman required ng circular yung mga invoices and receipts, tama ho? Ang requirement po is other documents deemed necessary sa audit. Yes, but answer my question. Hindi required yung invoices and receipts. Sinabi mo yun kanina. Opo, hindi Okay, po siya thank you. naka-enumerate doon. In fact, yung item 4.12 ng JC, kung may copy ka ho dyan, pakitingin. Item 4.12, please. Okay. It says that, or
it says that disbursements from CF shall be supported with documentary evidence of payment, among others, which shall be submitted to the ICFAO in a sealed envelope signed by SDO. No? So, sinasabi dito, documentary evidence of payment. Tama ho? Opo, tama po. Without specifying the kind of document that the agency should submit. Tama? Opo, wala siyang in-specify. Ang nakalagay lang po, documents evidencing payment. Okay. So, kung yung intention ho ng circular ay i-require ho yung invoices and receipts, no? Bakit sa tingin nyo hindi ho nakalagay ho sa circular yon? Your Honor, please, we object to the question. What's the base of the objection, counsel? Argumentative, speculative. Sustained Okay. Sige po. for being argumentative. Yes, Your Honor. I will move on, no? Okay. Celine pala. Sorry. Kasi Celine yun. Celine. Okay, Celine, no? The circular involves surveillance activities. Tama? Confidential and intelligence oo. activities. Yes, surveillance activities. Familiar ho ba kayo sa mga surveillance activities? Excuse me, Your Honor, asked and answered earlier. Hindi ho, tinatanong ko, Your Honor, kung familiar ho sila kung anong klaseng mga surveillance kung ano ho ang mga surveillance Witness activities. may answer. She evaluated those earlier and identified some of the things read by counsel as surveillance. So, she is competent to answer. Celine, please answer the question. Pwede po ulit pakiulit yung tanong po. Familiar po ba kayo sa mga surveillance operations? Mga klase, uri, I believe, ng surveillance operations. May konti po akong alam sa surveillance activities po. Okay. Okay. Sige, I'll just move on to another point, Your Honor. So, okay. Natapos na tayo dun sa invoices and receipts, no? Kayo ho ay certified public accountant to, Miss Celine? Celine? Opo. Okay. So, familiar ho kayo sa tax code? National Internal Revenue Code. Hindi po ako nag-practice ng sa bandang tax. Pero, So, pinag-aralan ho natin yan sa college, sa accountancy ho. Diba? kasama Honor, po. Your Honor, we object to this line of questioning already. First, she asks this witness earlier if this witness is familiar with criminal laws. Objection from prosecution sustained by the presiding officer. Now she's asking this witness, are you familiar with... Tax code, because The she's a tax CPA, code, Your Your Honor. Honor. We will make the same objection, Your Honor, beyond the scope of Well, direct. We'll note the objection. We'll see where she takes this, counsel. We'll give her some leeway. She's on cross. Yes, thank you. Thank you, Your Honor. So, yung tax code doon, nasa curriculum mo natin yan nung college po, di ba po? Nung nagtitake up tayo ng accountancy. Yes po, taxation and law. Okay, salamat po. Now, familiar ho kayo sa section 34 ho ng tax code? Sige. Hindi ko na po Hindi nyo na gaanong maalala, no? Ipa-flash ho natin yun sa screen, please. Section 34. Can counsel just proceed to the question, Your Honor? That's it. That's it, Your Honor. That's section 34. Ipa-flash ho natin, no? Section 34B says, substantiation requirements. No deduction from gross income shall be allowed under subsection A hereof unless the taxpayer shall substantiate with sufficient evidence such as official receipts or other adequate records, the amount of the expense being deducted, and the direct connection or relation of the expense being deducted to the development, management, operation, and or conduct of trade, business, or profession of the taxpayer. Kikita Your Honor, niyo yan? please. Counsel? We will object already to this line of questioning. It is totally immaterial, irrelevant, and beyond the scope of cross-examination. There was no Or hindi mo talaga na, hindi mo na matanggap. question yet, Your Honor. Let's Your wait for Honor. the, let's Di wait pa for nga the tapos question, eh. counsel. I think I know where counsel is leading to. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, go to Okay, your question. so section 34B refers to the deductibility of expenses under the tax code. If you can recall that. Opo. Yes, okay. Now we make our objection, Your Honor. Is that your question? Wala pa. I think she's No, laying you the said- basis for her Wala pa ho. question, I'm counsel. laying the basis ho.
Ano ba ito? Okay. So, Bakit ka ba galit na galit eh? Laging galit eh. What is the question? wait lang ho. In fact, Section 34B, yung binasa natin. Patience is a virtue, counsel. Yeah. Let's give her In some. fact, Section Let her lay the 34B predicate. B of the NIRC considers other adequate records to support the deductibility of expenses, di ba ho? Tingnan nyo, kung titingnan nyo lang, o base lang ho sa tax code. Is that already the question? No, Your asked Honor? and answered, counsel. Move to your point. What is Yes. Yung ano ho yung sagot? Paulit po yung tanong. Pwede Okay, pong based ho pakiulit. dyan sa sinite ho natin na provision ng tax code, okay, Section 34B considers adequate records as sufficient support for the deductibility of expenses or business expenses under the tax code. Base what is- po dyan. Oh, based po dyan. Okay. document is the best evidence, Your Honor. Yes, counsel. Let her proceed, counsel. Thank you, Your Honor. It does not require an invoice. Nakalagay ho dyan, invoice. Dapat mag-submit ho tayo ng invoice. Again, may I object now? Is that a question already, or Yes, should that's a I wait for question, your Your question? Honor. That's a Okay. question. That's That's a your question, Your question. Honor. Nakalagay ho ba dyan na requirement na dapat may invoice para magiging deductible yung expense? Nakalagay po such as Your official. Honor, please. Hindi, Attorney Lorna, yes. What is your objection? This is immaterial, irrelevant, beyond the scope. This is the National Internal Revenue Code for taxpayers. What is relevant here is the payment of taxes, what is allowed as deductions, what are documents allowed to substantiate findings here. It refers to gross income, Your Honor. What has gross income have to do with confidential funds Let- of the Office of the Vice President and the DepEd, Your Honor? Since it's 11:55, let the presiding officer go to the point. I think Attorney Christine is going towards. Attorney Celine, nasa tax code, para sa kung namang dahilan o purpose, ay pwede ka mag-present ng adequate records maliban sa resibo. Alam niyo yan bilang accountant. Opo. Sa trabaho niyo po ba ngayon sa COA, sa paghahanap, ayon sa pag-cite niyo ng provision kanina, ng iba pang dokumento bilang suporta sa paggastos ng confidential fund, tiningnan niyo ba maliban sa official receipt, adequate records na ginagamit din naman sa NIRC kung aplikable yan sa COA? Pwede pong pakiulit yung tanong. Applicable din ba ang adequate records maliban sa resibo sa COA at hindi lamang dito sa NIRC bilang accountant? Kaya nga siguro required na accountant kayong lahat o abogado, hindi ba? Opo. So pwedeng adequate records. Opo, na ma-ascertain namin kung talagang nagamit to for confidential expenses. Pwede kayo magbigay ng isang ehemplo ng adequate record maliban sa resibo, maliban sa OR. Anong isang ehemplo ng adequate record base sa karanasan nyo sa ibang national government agencies na nag-liquidate ng confidential at intelligence funds? May mga sinasubmit po sila na gaya po ng acknowledgement receipt at saka po yung mga reimbursement expense receipts po. So yan yung papasok sa adequate records na katanggap-tanggap para sa inyo maliban sa official receipt. Kasama na rin po yung official receipt. Pwede Yun po. bang gamitin ang other record, adequate records sa pagbili ng bagay-bagay? Opo, pwede po. So tables, chairs, pwedeng adequate records at hindi kailangan official receipt sa lahat ng panon. Depende sa kalagayan at sitwasyon. Pero po kasi ito po ay nagpe-pertain sa purchases. So mas sufficient po sa amin kung maipapakita yung sales invoice at official receipts po. Pero posible bang may adequate records yon o wala? Posible bang may iba pang records sa karanasan nyo sa ibang agencies na gumagamit ng intelligence at confidential funds? Resibo lang po talaga para mapatunayan namin na talagang binili yun for tables and chairs. Pag-purchase, Opo. hindi pag-reward, hindi pag-information. Opo, pwede po yung acknowledgement receipts doon. At yun ang papasok sa adequate records. Opo, tama po. Okay. Attorney Christine, yes, Your Honor. I'll move on. you want to move on to the next point? Yes, yes Okay. po. Yes po. Okay. So, napag-usapan nun natin yung ORs and sales invoices po. Di ba po? Opo. As a CPA, syempre as COA auditor, familiar ho kayo kung ano yung mga contents nun.
dun sa ORs and invoices, familiar ho kayo, ano yung mga details na nandun, di ba po? Opo. Okay. So, nakalagay doon sa ORs and invoices, halos pare-pareho lang ho yan, yung date of transaction, di ba ho? Opo. Okay. Yung seller's details, no? Nakalagay doon yung registered name, registered business address, and the tax identification of the seller. Nakalagay ho doon, di ba po? Opo, tama po. Okay. Nakalagay din ho doon yung description ng goods. Di ba po? Or in case of services, kung ano ho yung nature ng services provided. Nakalagay ho doon. Opo. Okay. So, nakalagay din ho doon yung buyer's information, no? Yung pangalan ng buyer or ng client, yung address, at saka yung tax identification number ng client. Tama ho? Opo. Okay. Now, let's apply this invoice, these details that are required in an invoice or OR in an actual confidential transaction. Your Okay. Honor, Counsel for the prosecutor. object to this line of questioning, Your Honor. We are now going to the realm of the hypothetical. No. She has presented a hypothetical OR, knowing that there is zero, no OR, not a single OR was submitted to the office of the COA ICFAO. Now she's talking about a sample hypothetical OR. What is the line? Where are we going here, Wala Your pang Honor? question, no, Your Because Honor. if we are going to this line of hypotheticals, Your Honor, we might not finish today. We might finish next week, August 14, which is what they want probably, Your Honor. Counsel, Actually, no, ang dami niyang mga unnecessary comments, no. Yan nga ang yung comment ng mga lawyers at mga political experts patungkol sa kanya. Ang dami niyang unnecessary comments na to the point na yun yung negative, no, sa kanilang prosecutors, no. I will give the Attorney Christine some leeway on this. Let's see where she will go. Yes, thank you, Your Honor. Okay, so ipagpalagay na ho natin yung transaction rental of safe house. Okay. So, assuming nag-require ho kayo, ICFAO ng invoice or ng OR, no? So, ano ho ba yung, kasi di ba ho sabi nyo dito sa findings ninyo, no, na kailangan natin ng ORs at an invoice. Tapos, naalala nyo ho, nilagay nyo ho dito na pwede naman hong may mga information na dapat tanggalin. Di ba po? Nakalagay ho dun sa ND. Okay. Yung hinihingan po namin ng additional documents gaya ng OR and Hindi ho. Okay. I'll direct you to the ND. Which ND, Counsel? The second ND, Your Honor. The August 8 ND. Yes po. Okay. Babasahin ko yung portion na related po dito, no? Number 2, yung second paragraph po, pakitingin na lang ho, Miss Celine. Number 2, Silene, no? Okay. Yung though, itong under item number 2, okay. Yung sa second paragraph, di ba may table doon? Opo. Okay, Opo. nasusundan nyo yung though this office, paki-reflect na lang ho sa taas, no? Sa overhead, no? Though this office recognizes, nakikita nyo ba ho yan? Opo. Okay, that by the very nature of the CF where identities of the where identities of those involved, that is the informants for whom the supplies were used, nasusundan nyo ho? Owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the details which can be disclosed evidencing validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation. Okay? Sorry. Let's go back now. Those involved, that is the informants, okay? Ulit, sorry. Though this office recognizes that by the very nature of the CF, where identities of those involved, that is, the informants, for whom supplies were used, owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the very details of the confidential activities are to be reasonably safeguarded. Nakikita niyo ba ho yan? Opo. Oo.
reasonably safeguarded, other details, sinabi niyo dito, other details which can be disclosed evidencing the validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation of the claimed confidential expenses in relation to item 4.12 of the joint circular. Your Honor, Ano? please. I have not yet propounded my question, Your There's Honor. no question yet, counsel. No, Yes. Your Honor, this does not relate to the question. This relates to the document being flashed. The question is, I'm laying this is not an August 8 ND. I was saying, Your Honor, this was the second ND. Sorry, this is the Is that the one being flashed? correction. second This is ND. the March 31. So it is Yes, not. it's the March 31, Your Honor. But the witness... So it is misleading, Your Honor. She said August 8 ND. No, Your Honor. I said second ND. I did not Attorney say August. Silene, are you referring to the March? Yes, Your 31, Honor. I'm referring to 2026? the March 31, 2026 ND. Yes po, yun sa ND dated March 31, So she 2026. knows what she was looking at, counsel. Yes, It was the presiding officer's mistake when I referred to it as August 8. Yes, thank you, Your Honor. So, nakalagay ho dyan, no? Okay. So, balik ho tayo dun sa requirement ng invoice at OR, no? Assuming nga, yun, rent of safe house ho yun, no? So, base dun sa mga items or sa mga information na sinabi niyo ho kanina, ano ho ba yung pwedeng tanggalin natin doon sa invoice? Yung, Hindi, tatanungin ho kita. Isa-isahin ko to, no? Ano yung pwedeng tatanggalin ho natin doon sa invoice? Okay. Lessor's registered name. Example, ABC Apartments. Halimbawa kasi, kailangan namin mag-submit ng invoice, no? Your Honor, Submit kami please. ng invoice. Wait lang ho, Your Honor. Kindly hindi pa finish your ako- question, counsel. O, mag-submit ho kami ng invoice. Sabi niyo ho, you recognize that there are information that are sensitive. Tama ho ba? So, pag nag-submit ho kami ng invoice involving as rental of a safe house, ano ho ba yung pwede naming tanggalin? Okay. Lessor's registered name, ABC Apartments, kunyari, pwedeng tanggalin? pwede po bang may Now, before you ika-clarify lang answer, po ako? Attorney Silene, before you answer, yes, Attorney Kapunan, you were saying Your something? Honor, this line of questioning already is, number 1, argumentative. Number 2, hypothetical, Your Honor. No, Because it's based this on the witness has ND. testified. And I think some members of the court would also like to find out what is acceptable and what is not, given the confidential nature of this. I think even one of the senator judges will be pursuing this point later, so it might abbreviate the proceedings if you are able to answer now. Ano yung submit, Your katanggap-tanggap na laman ng invoice, Silene? Kung dapat itago na confidential ang ibang mga impormasyon. Pwede po bang i-explain ko lang po muna yung nasa ND? Opo, sige po. Kasi po ang hinihingan lang po namin ng official receipt and invoice, yung lang pong expense pertaining to purchase of supplies and provision of medical and food aid. Hindi po nabanggit yung sa rental ng safe houses. So sa rental, hindi kailangan. Hindi po. Ang hinihingan lang po namin ng official receipts at ng sales invoice is yung purchase of supplies and provision of medical and food aid. Na ginamit sa pagbigay ng reward. At doon po sa third quarter, hindi na siya reward. Naka-reflect na siya as supplies. Supply na. Opo, kaya doon po. Pero yung sa rental of safe house, in-accept naman yung acknowledgement receipt. So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies. Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and At sa pananaw mo medicine. nga, hindi dapat confidential yung binilhan. Yung pinagbilhan po kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses. Okay, you may proceed, counsel. okay. So, sige, ibahin na lang po natin, no? Gawin nating supplies, no? Halimbawa, pagkain. Supplier ng pagkain, no? Opo. Okay. Ano yung pwedeng tanggalin doon? Let's say, the supplier's name. Let's say, ABC Catering. Pwedeng tanggalin? Opo. Okay, tanggalin natin, no? Yung location ho, yung business address po ni ABC Catering. Let's say, ground floor, Multinational Bank Corporation Center, 6805, Ayala Avenue, Makati City. Pwedeng tanggalin? Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkwan nun eh. Yung, ang kinakandit po dito, pinaggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya
confidential information. Just answer the question, no? So, Ask and answer, hindi Your ho Honor. pwedeng hindi tanggalan yung address ng supplier ng pagkain. Kasi Ask po, and answered, Your Honor. Asked and answered. Not yet, Your Honor. Not Counsel yet. asked and answered because It's she ask and said, answered. So, ang answer niyo ho Tanong eh, doon ay hindi. dinidistract ni Counsel's Kapunan piece. eh. She said that when it pertains to the purchase of supplies, food, medicines, shares, if at all computers, the name of the entity where they purchased it is not confidential. Pero kung saan ginamit yon, kung sinong pinagbigyan, sinong pinakain, saan pinakain, yun yung confidential. Tama ba, Celine? opo, tama po. So, yung invoice o resibo ng pagkain, medical supplies, kailangan may resibo. Yan ang interpretasyon mo ng joint circular. Opo, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po. So, sa bagay na ito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretasyon mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hanapin mo. Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies. And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd. Opo. You may proceed, Counsel. Okay. So, sinabi, pagkain ho yung example natin, no? So, sino ho ba dapat ang may alam kung confidential dapat ang information? Si COA ho ba o si agency? Who is in a better position to know whether a confidential an information is confidential? Pwede pong pakiulit yung tanong? Okay. Question is vague, Your Honor. Sige, okay. Example, pagkain. No, pagkain. Okay. Kung kami ho agency, sa tingin namin dapat confidential yung supplier namin kasi baka lasunin, baka may matunton, no? Matuntunton yung supplier namin. Tapos tinanggal namin yung address. Tinanggal namin yung ibang details doon, sinabit namin sa COA. No? Acceptable pa rin ho ba sa COA 'yon? Hindi naman po confidential yung mismong Sa supplier. inyo ho, pero po kung sa Ask and answered, Your Honor. okay. Hindi naman confidential yun. Asked and answered. Don't argue with the witness, Counsel. Okay, yes, Your Honor. So sa tingin nyo, hindi confidential yon, pero maaaring sa agency, confidential ho yun. para sa kanila. Argumentative, Your Honor. Ask and answered. It is not confidential. Move on to the next point, Your Counsel. Honor, I'm asking for possibility, Your Honor. There is already ruling from the presiding officer. Move to the next point, Counsel. Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi nyo ho, sa tingin nyo, hindi naman siya confidential. Misleading, Your Honor. Hindi ho. Witness may answer. Yes. Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide. Okay, so okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no? Okay lang na malagay yung Your Honor, address ng please. ABC. Again, this is Ah, already argumentative. Asked This- and answered, Counsel, asked and and answered. Yes, argumentative. we There think is nothing confidential about where you buy Asked and answered, supplies. Counsel. Your Honor, please, this whether you line of agree or not, questioning- whether you agree with that with the answer of Celine, that was the answer she gave. Continuing objection, Your Honor. If it will apply again to medicines, if it will apply again to supplies, We will chairs not and be- tables, we will have a continuing objection we're not yet to there, this Counsel. line We're not- of questioning, Your Honor. We're not yet there, Counsel. okay. So you Attorney are Christine, saying you may proceed. Yes po. Your Honor, thank you po. So you are saying the COA is in a better position to judge whether an information is confidential or not. Wala akong karapatan sa agency. Argumentative, Nick, Your Honor. with Excuse me, regard to the food, Your Honor, we are on the example of the supplier of food. Okay, sa instance ho na yan, sa tingin nyo, hindi ho siya confidential, di ba ho? So kayo ho yung mas nakakaalam na ito, you are in a better judgment sa bagay ho na yan. Kasi po dun sa food po, yung tao mismo na bumili, yun yung confidential. Ganun po. Hindi po Hindi ho yan yung tanong ko eh. Okay, the yung question tanong, is vague, Your Honor. yung tanong, Please, the Celine. question is vague. Celine, ang tanong sa iyo ay may karapatan ba yung ahensya magsabi na ito confidential? Kayo lang ba ang may karapatan? Kasi I can actually answer. Tell me if you agree. You review the submissions of the agencies, correct?
Opo. Pag may observation kayo, mag-AUM kayo, and they can say, hindi, confidential to. And then you can agree or disagree, correct? Based on the evaluation po ng magiging response nila. And given the difference in the notice of suspension and notice of disallowance, as pointed out by counsel earlier, na may mga tinanggal na kayo, may mga binawas kayo, di ba? Opo. Kasi napaliwanag nila. Opo. So, minsan sinasabi nila sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo. Opo, based po sa evaluation ng response nila, kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa AOM or sa Na-answer or napaliwanag nila o nakumbinsi kayo na confidential ito. Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice. Opo. Tama? But Opo. your determination is anyway appealable, if at all, to the Supreme Court, the Commission of the Supreme Court. Pag yung sa COA po, opo, pag may decision, may remedy pa po na umakyat sa Supreme Court. Yes. Okay, counsel, move on. So in short, no, sasagot mo na yan, ibig sabihin, kayo talaga yung nagde-determine na ito, hindi dapat to confidential. Kasi nga, kagaya nung supplies, medicine, and food. Yun po yung naging basis ninyo ng ND ninyo, di ba po? Your Honor, please, I think this was the question itself of the presiding officer. Already Ask and answered, counsel. Yeah, the Already answer is, answered. we want to put it on record, Your Honor. The answer. Ano Ask yung... and answer, Your Already Honor. answered. She agrees, counsel. She agrees. She So, already agrees. okay. So, they will... Okay, I'll move on, Your Honor. Can we move on, Your Honor? Now, Ms. Celine, who determines the safeguard to be implemented in order to secure the success of an agency's confidential operations? Part ba ho yun ng audit ninyo? Na kung ano yung mga hindi dapat dinadivulge or dinadivulge ng agency? Part ho ba ng ICFA audit yun? With regard to their confidential operations? Your Honor, again, this is ask and answer. No, Your Honor. By I rephrasing object, the Your Honor. question, Your Honor, by rephrasing This is the a question. different question. Kindly Counsel, can I- wait for counsel for the prosecutors. Yes, Attorney Kapunin. Your Honor, these are the same questions rephrased differently, Your Honor. Ask and answer. It is not, Your Honor. Kasi nga kanina, What is The your- presiding who officer, determines whether... the court will allow it. Attorney Celine, please answer. Pwede pong pakiulit. Okay, ulitin ko po Who determines? Sino ba yung nagde-determine kung ano dapat yung mga safeguards, no? Mga panuntunan na i-implement po dapat ng agency para ma-secure po yung success ng confidential operations. In short, sino ho dapat yung nagde-determine na itong information na to confidential, ito hindi? Klaro naman yung question eh. Yun po is dapat po sa agency, meron Sa silang is- sound and effective internal Okay, control. so salamat po. No, so sa agency na 'yon, no, si agency dapat. And si COA ICFAO merely audits liquidation documents relative to the confidential funds. Tama po ba? We base po sa liquidation documents submitted at base po sa joint circular yung pag-evaluate namin per liquidation documents submitted. Yes, okay, thank you for that, no. So si COA ICFAO, in that sense, you do not determine which information is confidential or not, correct? Kasi nag-base lang naman ho kayo sa liquidation documents. We base on our audit po sa liquidation documents submitted to us. We rely po doon Okay, sa pag-conduct ng audit. Salamat po. Now, si COA ICFAO po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali ho ba kayo dun sa mga confidential operations po ng OVP, for example? We base lang po our audit dun sa liquidation documents submitted So, to in us. short, just answer the question. Kasali ho ba kayo sa confidential operations Answered, ng Your OVP? Honor. They base it Wala on the hong answer ho, Your She Honor. did not answer, counsel. She did not answer. Um, Yes or Celine, no? on the documents. Celine, just answer it. Hindi kayo kasama, di ba? Hindi po. Base lang Okay. po kami sa documents. So, Okay. just say that hindi kayo kasama. Salamat po, Your Honor. It's 12:16, Your Honor. Do you want Okay lang po ako. I can Thank you for continue. pointing that out, counsel. Okay, Because kasi po, next my point na colleagues po have ito, been no? Okay, so ayan, next point na po yung gagawin ni Attorney Ferrer Christine of the defense team of BP Sara. Okay, magra-round, ano na ba tayo? Magra-round 1, 2, 3. Magra-round 3. I think round 3. Magra-round 3, round 4 tayo sa next vlog natin, okay? Ayan, napakinggan ninyo, no? Ano na lang, kung ano ang masasabi nyo, yung opinion nyo, pakilatag na lang sa comment section
according to the debate on the defense team and the prosecutors, kung ano ang masasabi nyo dito sa COA witness na ito. Okay? Paki-like, paki-share po itong ating vlog. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.